Ang M700 at 77 howitzer ay isang malaki at mabigat na piraso ng artilyeya na tumitimbang ng higit sa 4 na tonelada. Wala itong makina o armor. At kahit may modernong targeting at fire control, isa pa rin itong tradisyonal na gamit ng militar. Kaya, sa papel, halos wala itong silbi sa digmaan ng Russia at Ukraine na pinagaharian ng mga makabagong drone at advanced na armas. Dahil sa dami ng kamikaze drone, dapat madali lang para sa Russia na makita at sirain ang artilyerya ng kalaban. Sa tapang, inobasyon at matalinong pag-angkop, nagawang gawing mahalaga at nakamamatay ng Ukraine ang dating walang silbing sandatang ito. Bago natin alamin kung paano ito nangyari, silipin muna natin ang sandatang tinutukoy. Ang M700 at 77 howitzer ay isang hinahatak na 100 at 55 mm sistemang artilyera na dinisenyo at dinevelop ng kumpanyang depensa ng Britanya na BAE Systems. Gayunpaman, halos 70% ng piyesa nito ay gawa sa Estados Unidos. At ang produksyon at integrasyon ay ginagawa sa UK at US. Ang unang mga M700 at 77 ay lumabas mula sa linya ng produksyon noong unang bahagi ng dekada 2000 at mula noon ay pinakilala na ito sa serbisyo. Ginagamit ito ng mga ground forces sa US, Australia, Canada, Colombia, India, Saudi Arabia at Ukraine kung saan unang sumabak sa labanan ang M700 at 77 nung digmaan sa Afghanistan. Ginamit din ang mga ito sa digmaan sa Iraq, digmang sibil sa Syria, digmang sibil sa Yemen, at nayon sa digmaan ng Russia at Ukraine. Paulit-ulit na napatunayan ang bisa ng mga ito. Sa pagtingin sa technical na detalye ng M700 at 77, madali mong maintindihan kung bakit. Una, kahit medyo malaki at mabigat ito, mas magaan pa rin kaysa sa mga lumang modelo. Para maging mas eksakto, sa bigat na 4.2 tonelada ang M700 at 77 ay 41% na mas magaan kaysa sa 7.15 toneladang M100 at 78 howitzer na pinalitan nito. Ito ay dahil gumagamit ito ng magaan na titanium para sa malalaking bahagi ng disenyo. Mas magaan ito kaysa sa dating modelo, kaya mas madaling ilipat mula punto A papuntang punto B. Maaari itong isakay sa mga helicopter at transport plane tulad ng Lockheed C-130 Hercules o C-5 Galaxy. At maaari ring hilahin sa lupa gamit ang mga sasakyang may air brake tulad ng FMTV at MTVR na mga tactical na sasakyan. Dahil sa modernong disenyo ng M700 at 77, mas konti na lang ang kailangan tao para patakbuhin ito. Ang mga lumang modelo ay nangangailangan ng hanggang 9 na miyembro sa crew. Samantalang, ang M700 at 77 ay kayang patakbuhin ng 5 lang o kahit 3 tao lang sa mga emerhensyang sitwasyon. Maaring sabihing pinakamalaking bentahe ng M700 at 77 ay ang katumpakan nito. Gamit ang advanced na digital fire control system at GPS-guided na bala, kaya nitong tama ng target na hanggang 25 milya o 40 kilometro ang layo nang may mataas na katumpakan at maliit na margin ng error. Dahil sa tumpak nito, tinawag ito ng ilang eksperto na dambuhalang sniper rifle na mas mahusay tumama sa malalayong target kaysa karamihan ng howitzer. At nandiyan pa ang pagiging maraming gamit ng M700 at 77. Kaya nitong magpaputok ng iba't ibang uri ng bala. Kabilang na ang M982 Smart Artillery Shells na kayang tumama sa loob ng 33 talampakan o 10 metro mula sa target. Kahit pa mula sa layo na hanggang 15 milya o 24 na kilometro. Kaya rin itong maglunsad ng mga bala tulad ng M549A1 rocket-assisted projectiles, Bofors guided artillery cluster rounds, M1128 base bleed projectiles, at XM113 extended range rounds. Noong Abril 2022, ilang buwan mula na magsimula ang digmaan, nakatanggap ang Ukraine ng 70 sistemang M777 mula sa US. Sinundan ng dagdag na unit mula Canada at Australia. Dumami pang dumating sa mga sumunod na buwan at taon. At nagbigay rin ng US ng ilang milyong bala, kabilang ng mga karaniwang bala at mga espesyal na bala, tulad ng M718 Remote Anti-Armor Mine o RAM, na isang uri ng balang artilyeriya na may lamang mga anti-tank mine sa loob nito. Bagamat nagkaroon ng ilang paunang problema habang natututo ang mga sundalong Ukrainyano na gamitin ng husto ang mga sistema, napatunayan din agad na napaka-epektibo ng mga ito. Sa katunayan, pagsapit ng unang bahagi ng 2024, ang M700 at 77 ay itinuturing na marahil ang iisang sandatang pinakakumakatawan sa tunggaliang ito. Noon, artilyerya ang pangunahing sanhi ng pinsala sa labanan.
na nagdulot ng halos 80% ng kaswalti sa magkabilang panig. Nayon sa mga pagtataya noong Pebrero, 2024 tinatayang ang mga sistema ng artilyerya ay direkta nakapatay o nakasugat ng humigit kumulang 400,000 sundalo sa kabuuan. At sa kabila ng pagkakaroon ng maraming kanluraning sistema ng armas, kabilang ang French Caesar 100 at 55 mm self-propelled howitzer, American M100 at 42 High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS, at M100 at Siyam Paladin self-propelled gun. Ang 777 ay may tuturing na pinakapinahahalagahan ng mga Ukrainian na artillery team. Dahil napakadaling gamitin, napakatumpak at napakaasahan, paulit-ulit nitong pinatunayan ang halaga nito. Noong Pebrero 2023, agresibong tinangkang sakupin ng puwersa ng Kremlin ang maliit na bayan ng Volodar sa Donbas. Maraming sundalong Ruso at bayarang mandirikma ng Wagner Group ang sumugod sa lugar. Kasama rin dito ang malaking hanay ng tangke, infantry fighting vehicles, at armored personal carrier na nagtangkang pilitin ang daan sa masikip na bahagi. Pinatumba sila ng M700 at 77 ng walang kahirap-hirap. Mahigit 30 mabibigat na sandatang nawasak sa loob lamang ng maikling panahon. Gamit ng Ukraine ang US-made na M700 at 18 ram shells para madaling burahin ang mga tangke at APC. May mga kaparehong kwento sa ibang lugar. Ngunit pagdaan ng panahon, nagbago ang direksyon ng digmaan at nabahalang maraming eksperto sa posibleng mangyari sa M700 at 77. Hindi na umasa ang Russia sa karaniwang taktika ng labanan sa lupa at mekanisadong pag-atake at nagsimulang magpadala ng mas maraming unmanned aerial vehicles o UAVs. Ang Ukraine ay unti-unting lumilipat sa ganitong estilo ng digmaan, gumagawa at nagpapadala ng sariling mga drone laban sa kalaban. At dahil libu-libong mga drone ang lumilipad sa ibabaw ng mga frontline sa kahit anong oras, ang malalaki at mabibigat na artillery system ay biglang nagmumukhang malalaking target na parang naghihintay na lang na mabura sa mapa. Hindi na basta-basta may ilalagay ng Ukraine ang mga M700 at 77 nito kahit saan, at basta na lang paputukan ang mga grupong umaatake ng kalaban. Kailangan itong laging mag-ingat sa banta mula sa itaas at makinig sa ugong ng Shahid drones ng Russia at iba pang UAV na may dalang pampasabog. Dahil kahit na kayang magdulot ng malaking pinsala ng M700 at 77, hindi naman talaga ito ginawa para sumalo ng ganoon kalaking pinsala. Wala itong sariling armor o pananggalang. Kaya isang tama lang ng drone sa tamang lugar ay maaaring magdulot ng pansamantala o tuluyang pagkasira ng buong howitzer. Hindi na nakakagulat na maraming military analyst ang naniniwala ng M700 at 77 ay siguradong mawawalan ng halaga habang lumalalim ang labanan sa yugto ng drone warfare. Pero hindi yon nangyari. Kahit na yon, sa 2026 regular pa rin ginagamit ng mga pangkat ng artilleriya ng Ukraine ang 700 at 77. Itinuturing pa rin nilang isa sa pinakamahalagang kagamitan ang M700 at 77 at aminado ang 1st Separate Assault Regiment na kung wala ito, mas mahina ang posisyon ng Ukraine na yon. Sabi ng unang regiment, kamakailan lang silang tumanggap ng bagong batch ng howitzer. Ngayon, may dagdag na mga M700 at 77 howitzer na nakapwesto na. Masaya kami na meron ito dahil sobrang tumpak sila. Patuloy na pinapakita ng mga baril na ito ang mataas na kausayan na may iniulat na 80% na antas mula sa mga kupunang Ukranyano. Ibig sabihin, karamihan ng mga bala na pinaputok ay tumatama sa target at patuloy nilang napapabagsak ang tangke, sasakyan, kumpol ng tropa at iba pang kagamitan araw-araw. Pero paano ito nangyayari? Sa kabila ng mga drone ng Rusya na nagbabantay sa himpapawid at may dalang mga pampasabog na kayang wasakin ng isang M77 sa isang iglap, paano nagawang tuloy-tuloy at palagian ng Ukraine na makuha ang napakaraming halaga mula sa mga sandatang ito? Ang lahat ay nakasalalay sa pag-aangkop. Habang nagbabago ang digmaan, kinailangan ng Ukraine na humanap ng paraan para makasabay. Pero sa halip na basta na lang itigil ang paggamit ng kanilang mga M700 at 77 at tanggapin na hindi na ito akma sa kanilang layunin, natuklasan ng mga puwersa ng Kyiv ang mga bago, makabago at matatalinong paraan para magamit ang mga ito. Pero bago natin pag-usapan kung paano nga ba nila ginagawa yon, kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong malaman pa, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Military Show. Binibigyan namin kayo ng ganitong paliwanag linggo-linggo. Sa simula ng digmaan, naihihila ng Ukraine ang kanilang mga M700 at 77 kanyon malapit sa frontline at matpaputok sa posisyon ng kalaban, winawasak ang mga sasakyan nito.
Dahil sa banta ng drone, hindi na gumagana ang taktikang yon. Kapag nagpaputok ang M777 ng isang bala, agad gumagalaw ang kalaban. Agad kumikilos ang drone crew gamit ng reconnaissance UAV, Lancet loitering munitions, at banta ng Shahid drone. Ginagawang mapanganib na lugar ng pangangaso ang kalangitan, hinahanap at winawasak ang kalabang artilyerya bago pa makapag-reload o maihanda ng crew ang susunod nilang putok. Dahil dito, kinailangang baguhin ng Ukraine ang paggamit nila ng M7 daan at 77. Sa halip na manatili sa isang lokasyon ng matagal, lumipat sila sa tinatawag na scoot and shoot tactics, kung saan paulit-ulit nilang inilipat ang mga howitzer sa loob ng isang araw at hindi tumatagal sa isang lugar. Hindi ito madali. Aminado ang unang rehimento na kahit eksperyensado ang crew, sugal pa rin makarating sa posisyon gamit ang kanyon na ito. Laging may panganib na matukoy habang gumagalaw at kailangan tipunin ng mga sundalo ang lahat ng bala at kagamitan tuwing lilipat ng pwesto. Pagdating naman nila sa bagong lokasyon, may hamon na naman ng muling pag-setup ng kanyon, paglalagay ng bala, pagtutok sa susunod na putok at iba pa bago muling maghanda na lisanin ang lugar. Nakakapagod ang prosesong ito, pero ito ang pinaka-epektibong paraan para mapanatiling buo at epektibo ang mga howitzer hanggat maaari. Sa ngayon, gumagana pa rin ito. Dito na pumapasok ang mga katangiang pangdisenyo ng M77. Mas magaan ito kaysa lumang artilyerya, kaya mas madaling ilipat kahit sa mahirap na lugar. At alam na ng mga Ukrainian crew ang tamang pag-setup at pagbaklas ng kanilang mga kanyon. Kaya nilang tapusin ang komplikadong proseso sa ilang minuto. Kaya mabilis silang makapwesto at umalis sa lugar bago malaman ng mga Ruso ang kanilang kinaroroonan at makaganti. Pero hindi lang ito ang paraan ng pagpapakinaba ng mga puwersang Ukrainian sa M700 at 77 nila noong 2020. May ilan pang dagdag na taktikang mga puwersa ng Kyiv tulad ng paggamit ng mga decoy halimbawa. Gamit ang murang materyales tulad ng kahoy, lumang bakal at tubo ng imburnal, gumawa ang mga inhinyero ng Ukraine ng peking M700 at 77 para linlangin ng mga Ruso at aksayahin ang kanilang mga drone sa pagsira nito. Bagamat simple lang ang mga bahagi, madalas napaka-realistiko ang mga pain na ito. Ang ilan sa mga ito ay may kaunting usok para magbukang kakaputok lang nila halimbawa. Ang iba ay nilalagyan ng heater na pinapagana ng baterya o malit na makina para gayahin ang init ng totoong baril, kaya mas malamang makita ng mga drone ng Russia at mag-aksaya ito ng oras at kagamitan sa pagsira. Samantala, ang totoong M700 at 77 ay papunta na sa isa pang lugar ng pagpapaputok. Sa ilang pagkakataon, ang mga pay na ito ay nagkakahalaga lang ng mas mababa sa $1,000 para gawin. Pero ang Russia ay maaaring mag-aksaya ng mga UAV na nagkakahalaga ng hanggang $50,000 para sirain ang mga ito. At lahat ng mga pagkalugin yon ay naiipon sa paglipas ng panahon. Isa ito sa maraming paraan kung paano nananalo ang Ukraine sa aspektong pang-ekonomiya ng digmaan. Pinipilit ang Russia mag-aksaya ng pera, tao at yaman ng halos walang kapalit. Gumawa rin ng Ukraine ng ilang kakaibang pagbabago sa kanilang mga M700 at 77 howitzer. Marami sa mga modelong ginagamit na yon, halimbawa, ay wala ng electronics at fire control systems. Muhaman itong kakaiba, pero may lohika na dahilan dito. Pagdating ng mga M700 at 77 sa Ukraine, marami rito ay may kasamang baterya, tablet at GPS sensor sa disenyo. Sa ilalim ng mismong baril, halimbawa, may isang compartment na naglalaman ng mga baterya na nagbibigay ng kuryente sa mga tablet, habang ang dalawang tablet ay nakapwesto sa bawat pwesto ng tagaputok. Nalaman ng Ukraine na ginagamit ng Russia ang electronic signature mula sa mga tablet, baterya at sensor para matukoy at atakihin ang lokasyon ng mga M700 at 77. Napagpasyahan ng mga lalaki na tanggalin na lang ang mga yon ayon sa kinatawan ng unang rehimento, at dagdag niya, mas epektibo pa rin ang tradisyonal na paraan. Kung wala ang mga elektronikong kagamitan, mas mahirap para sa mga Ruso mahanap at sirain ang mga kanyon ng Ukraine. At dahil sa mga makabagong solusyon na tulad nito, nagagawa pa rin ng Ukraine na regular na magamit ang M700 at 77 upang pigilan ang mga pag-atake ng kalaban sa harapan. Ang hindi magandang bahagi nito, mas napapressure ang crew ng M777 sa paglo-load at pagtutok ng kanyon. Kailangan nilang gumamit ng malalaking baluktot na bakal na tinatawag na rammers, halimbawa, para itulak ang mga bala papasok sa baril. Mabigat na trabaho ito. Mabigat ang mga bala, mahirap gamitin ng bakal, at sobrang ingay ng mga kanyon na matagal din ilipat. Gayunpaman, nakakahanap ang Ukraine ng paraan para mas gawing episyente ang tauhan nila. May mga unit na gumagamit ng advanced exoskeleton suit
para mas madaling buhatin at ilagay ang mga bala nang hindi masyadong nabibigatan ang likod at katawan nila. Ginagawa rin ng mga operating team ang kanilang makakaya para hindi magsayang ng mga armas at bala na nasa kanilang kamay, ayon sa isang commander ng crew ng M777 na nagsabi sa mga nag-interview. Target lang ang pinapaputukan namin, walang sayang na putok. Pag nagde-deploy kami, mabilis at epektibo kami magtrabaho. Mahalaga ito dahil sa dalawang dahilan. Mas epesyente ang gamit ng M777 kaya mas kaunti ang nasasayang na bala at mas maraming tumatama sa target na nagdudulot ng malaking pinsala sa mga Ruso at nababawasan ang tsansa ng kalaban na gumanti. Pangalawa, pinapataga ng Ukraine ang buhay ng mga howitzer sa hindi pagsasayang o sobrang pagpapaputok dahil hindi talaga tumatagal ang mga sistemang ito. Karaniwan, ang tubo ng M777 ay nakakabira ng hanggang 2,500 bala bago ito kailangan kumpunihin o palitan. Kahit maraming sistema at bala ang natanggap ng Ukraine mula sa mga kaalyado, hindi ibig sabihin na walang hanggan ng supply. Kailangan nilang sulitin ang mga mapagkukunang meron sila. Kailangan nilang siguraduhin na bawat putok ay mahalaga at hindi sila pwedeng basta-basta na lang magpaputok ng mga bala ng walang direksyon, umaasa at nagdarasal na may tatama sa mga target nila. Maabilidad ang mga tauhan nila, maingat pumili ng target at tinitiyempo ang bawat putok para perpekto. Dahil dito, nakakamit nila ang mataas na antas ng kahusayan, may tauhang nag-uulat ng 75% accuracy rate, at ilan lang ang balang hindi tumatama sa target. Patunay ito sa mahusay na disenyo ng M77 mismo at sa tiyaga disiplina ng mga Ukrainian na operator nito. Siyempre, may malhamon pa din silang kinakaharap. Kahit may scoot and shoot na taktika at mas matalinong pwesto, laging banta ang mga drone. Iba't ibang anti-drone depensa tulad ng drone net sa ibabaw ng mga baril ang tumutulong mabawasan ng panganib ng tama at pagkasira ng mga ito. Mga teknolohiyang electronic warfare na kayang guluhin ang navigasyon ng mga drone at palihisin ang mga ito sa targets, pati counter-battery radar at drone surveillance network na nag-aalerto sa crew kung naghahanda ng gumanti ang Rusya at kung kailan ito gagawin. Maingat ding pinipili ng Ukraine ang mga lugar kung saan sila nagpapaputok. Kadalasan ay inilalagay lang ang kanilang mga howitzer sa mga ligtas at pinatibay na lokasyon na mas matibay laban sa mga drone at kalabang artillery kumpara sa mga bukas na lugar. Kahit may depensa at proteksyon, hindi lahat ng M777 ay buo pa rin pagkatapos ng labanan. Sa kabutiang palad, sanay na ang mga inhinyero ng Ukraine sa pagsasaayos at muling pagpapadala ng nasirang unit sa labanan. Sabi ng isang sundalo, tinamaan na ng mga Lancet drone, Grad rocket at Krasnopol shell ang aming mga howitzer. Pero lagi naming naayos ito. Sa ilang pagkakataon, kapag kailangan nilang magmadaling kumpunihin sa gitna ng labanan, kilala ang mga koponan ng Ukraine sa paggamit ng kahit anong ekstrang piyesa na mahahanap nila para makabuo ng mga Frankenstein na kanyon na gawa sa iba't ibang bahagi mula sa maraming unit. Sa ibang mga pagkakataon, ang mga nasirang sistema ng artillerya ay pinapadala sa mga pabrika ng pagkukumpuni kung saan ang mga bihasang koponan at mekaniko ay gumagawa ng himala upang muling magmukhang bago at gumana ng parang bago ang mga dekada ng sandata. Sabi ng sundalong Ukranyano, dinisenyo ito para sa Afghanistan at Iraq. Pero kadalasan ginagamit namin ito sa sarili naming paraan. At marami kaming bagay na kami mismo ang dumidiskarte. Iyan ang kwento ng Ukraine sa buong digmaan. Hindi pa laging maganda ang sitwasyon nito. Hindi laging akma ang kagamitan nila sa bawat sitwasyon. At kinailangan nilang harapin ang napakadinamikong digmaan na malaki ang pinagbago mula simula hanggang sa lumipas ang ilang taon. Ngunit laging nalalampasan nito ang pagsubok at nakakahanap ng paraan para umayon sa panig nito ang mga bagay. Ginawa nilang napakahalagang bahagi ng kanilang makinang pandigma ang dating walang silbi o lumang kagamitan at ngayon nakikinabang dahil nananatiling umaatake ang mga M77 sa posisyon ng mga Ruso na nagdudulot ng kaguluhan sa puwersa ng Kremlin. Ngayon, alamin pang tungkol sa inobasyon ng militar ng Ukraine sa video na ito na tinatalakay kung paano isinagawa ng mga sundalo ng Kyiv ang isang mapanirang long-range na pag-atake sa fleet ng mga fighter ng Russia. O panurin ang video na ito para sa mas malalim na pagtingin kung paano lubang pumabor sa Ukraine ang takbo ng digmaan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa dagdag na kaalaman, pagsusuri at mas detalyado mga ulat mula sa laban ng ito at sa iba pang mga tunggalian.